lang ang tamang pag-fill up para hindi ka nahanapan ng tax residency certificate. So, ganito lang siya guys. Pagka nandito na kayo sa may settings, tapos manage tax info, tapos Singapore tax info, ang ilalagay nyo lang dito sa may what is your business type, individual, solely proprietor ang ilalagay ninyo. Tapos, do you have a permanent establishment in Singapore? No, yung sasagot nyo dyan is no. Ito yan. Okay. Susunod naman, are you registered for Singapore Goods and Service Tax, GST, under the Overseas Vendor Registration Regime? No pa rin yung sasagot ninyo. Puro no. Itong unique entity number, optional, huwag yun ang lagyan. Itong tax exemption, are you eligible for tax exemption? No. No. Yung sagot niyo dyan, no. Ha? Susunod, are you eligible for other exemption or lower tax rate? No pa rin yung sasagot niyo. Pagkatapos, pinutin ang submit. Ito, submit. Pag napindot nyo ang submit guys, ito ang lalabas. Yan. Status accepted. Submitted September 23, 2024. Expire on, never expired. So, yan yung pinasa ko sa aking Singaporean tax. Okay. Tapos, business type, solely proprietor, exemptions, eligible for a tax treaty, no. Okay, kasi hindi naman tayo taga Singapore dito lang tayo sa Philippines. So, ganun lang siya guys para lalabas na tong your Singapore tax information has been accepted na. Yan na yung lalabas. Pagtapos ka na. Then, pagtapos na, baka na. Wala na. So, ganun lang sasagot ninyo para wala nang hahanapin sa inyong tax residency certificate. Okay, so yun lang. Thank you.